Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Yan. Kanina lang guys, meron tayong natanggap ng mga comment no, sa ano natin at nag-message din sa atin kung kasi taga Mindanao tayo, kung ano daw yung mako-comment natin or masasabi natin no sa mga pangyayari dito sa Mindanao, especially sa Davao guys na nagkagulo ngayon doon gawa nung sa paghahanap ni Pastor. Yan, Pastor Apollo Kibuloy. Bilang mamamayan guys at bilang taga Pilipinas din, lalo na dito sa Mindanao, meron lang akong mga sasagutin kasi inano tayo na kung anong masasabi natin eh. Uh, ang masasabi ko lang dyan, uh, para sa akin pero kung ayaw naman niya, edi wala tayong magawa. Pero para sa akin lang, dapat magpakita na siya. No? Kasi nakikita natin sa Davao ngayon guys, sobrang traffic, sobrang nahahassle na ba, pati yung mga kapulisan, 'di ba? Pati na yung mga QGC na talaga namang naglaan ng oras at pinaglalaban nila yung kanilang karapatan bilang member, no? At ang pulot dulo nito lahat ng dahil kay dahil sa pastor si Apollo Kibuloy. Kung magpakita lang siya, wala na eh, wala nang magiging tahimik na ang lahat. Sa side din ng mga kapulisan, mabawasan din yung trabaho nila. At sa mga side din sa mga member ng QGC ay hindi na mangyaring ganyan ba na parang nagkakagulo sila doon tapos ang mga attorney ay talagang nandun. So ibig sabihin magulo talaga. So ang masasabi ko lang dyan kay pastor, lumabas na sana siya. Ano ba kinatakot niya? Kasi nga, sa totoo lang guys, mayaman yung QGC. Maraming magagaling na abogado. No? Kaya siyang ipagtanggol ng mga attorneys niya. No? Tsaka isa pa, kiniklaim naman niya na appointed son of God siya dito sa mundong to. No? Wala siyang dapat ikatakot kasi wala namang imposible sa Diyos eh. No? Yan sinasabi nila na amahan, ama. Wala namang imposible sa Diyos. Kaya ano bang kinakatakot niya? Appointed son? Tapos yung mga nag-ano sa kanya ay mga kapulisan lang, gobyerno. 'Di ba? Kung balikan natin yung kasaysayan ng ating Panginoong Hesuscristo guys nung araw, nung yan nga dinarakip siya dun sa bundok kasama yung mga apostolis niya. Naalala mo yun yung mga yung may baga sa Bisaya ba nitikba sa dunggan kuan sa apostolis ni Jesus. Tapos gilabanan ni Jesus or gidampian ang iyang dunggan ginaputol naman gibalik niya dito, no? So sa madaling salita ayaw ni Jesucristo ng magulo. Kaya sumama siya, no? Ayaw niyang madamay pa ng mga apostolis niya kaya sumama siya. O ganun din dapat kay pastor. Kasi may nadamay na eh, may namatay. Tapos dami silang inano na inintergas daw sila. Marami no, kaya para sa akin lang kasi appointed son of God siya eh. Appointed son of God. Ibig sabihin nun, ang Diyos sa'yo ay nasa likod mo. O ano yung kinakatakot mo ngayon?
'di ba? Takot ka ba na matulad ni Panginoong Hesukristo na kinakastigo? Hindi naman gano'n, eh. 'Pag humarap ka do'n sa Senado, humarap ka sa korte, hindi ka naman kakastiguhin, eh. Oo, hindi ka naman kastiguhin. Kung sakaling, may agreement yung Amerika at saka Pilipinas, huwag kang mag-alala kasi sa mundong 'to, sabi mo nga, ah, sa'yo na 'to, eh, pagmamay-ari mo na 'to. Yun lang 'no, bilang ano kasi ako nakasubaybay din ako kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga ano niya, sa mga interview sa TV, sa mga kahit sa mga ano niya, sa pagwawali niya, nakikita ko talaga na kini-claim niya na siya talaga ay, appointed son of God. May times pa nga na pinahinto niya yung ano ba yun, lindol o bagyo o parang gano'n. Matagal na kasi, hindi ko na ma-recall. Gano'n siya ka-powerful guys, si Pastor Apollo Kibuloy. Gano'n siya ka-powerful. Gano'n siya ka makapangyarihan. Oo. Pwede naman niya i-request. Kasi appointed son of God siya, pwede niya i-request na pahintuin na yung mga pulis sa paghahanap niya. Pwede din niya i-request na palitan yung gobyerno. Hmm. Hindi ko lang maintindihan guys na hindi siya lalabas, no? Takot na takot siyang lumabas. Takot or talagang ayaw lang talaga niyang humarap sa mga akusasyon. Kasi sabi nga ng ano din niya na lahat ng 'yon ay fabricated. Kung lahat 'yon ay fabricated, lalabas at lalabas katotohanan. Alam niyo kung bakit? Yung mga attorneys niya ng KOGC, sobrang magagaling. Sobrang dami pa. At kung pera pag-uusapan, wala rin pag-uusapan sa pera. Marami din pera. So, kaya siyang ipagtatanggol nun. Oh. Plus pa. Oh, plus pa. Daming abogado. Daming pera. Plus pa. Oh, plus pa doon sa Diyos. No? Na hindi siya papabayaan. Pero ba appointed son of God na pababayaan? Hindi pababayaan yun. Mm-hmm. Kasi kung patuloy pa rin siya magtatago, no, kasi kung patuloy pa rin siya magtatago, madaming madadamay eh. Una, traffic. Oh, sobrang traffic dyan sa Davao ngayon. Pangalawa, yung mga member niya halos wala ng tulog, no? Alerto lagi, baka lusubin or something. Kaya sinusundan sila guys kasi alam mo na, na ano din sila, baka yung compound ay lagyan ng mga maging magsasaka yung mga pulis. Ganon. Maraming expectation kaya maraming nahasil. Pero advice ko lang no, ni Pastor Apollo Kibuloy na lumabas ka kasi pag lumabas ka, wala kang dapat alalahanin. Marami kang tagapagtanggol. Oo. May tagapagtanggol kang mga attorney. Sa pera, marami din pera. Marami ding mag-support sa'yo. Yan. At pinaka matindi sa lahat, nang dahil appointed son of God ka, pwede mong pahintuin lahat ng yan. Diba? Ayon nga sa Bible, ang Diyos ay nasa katwiran. O, di ka naman pwede ipapahamak kung wala sa katwiran. Di ka naman ibibigay doon sa mga ano kung wala sa katwiran. Ganon lang. Kaya sobrang ano na guys, sobrang dami na ngayong naaapektuhan, no? Especially sa mga member, no? Nakakaawa kasi
Sa side din sa mga kapulisan, mag-aalugog sila, nandiyan lahat kasi tinuturing nilang ano yun eh, yung 30 hectare na compound ng KOGC, tuturing lang banal, no? Sinusundan-sundan nila lagi doon yung mga pulis kung saan mapupunta kasi inaano nila yung iba baka magsigarilyo, 'di ba? Baka umihi, eh saan na lang kaya sinusundan sobrang bothered na, no? Para sa akin lang guys, para sa akin lang dapat lumabas na si pastor kasi ano ba, kaya niyang tiisin yung mga member niya na ganyan, 'di ba? Lumabas siya, appointed og son of God. Oh, sino bang makagalaw niya kung nakakatukutan niya yung mga ano ng Amerika na anuhin? Wala yun. Kasi buong mundo, kiniklaim na nga niya, buong mundo sa kanya eh. Kaya ayun nga guys, no, sa panahon ng o kung basihan din natin sa sa Bible, sa aklat ng Job, no, nung times na may times kasi ron nag-uusap yung ano eh, nag-uusap yung um, Diyos tsaka yung si Satanas nag-uusap doon. May talata doon sa Job na sinasabi ng Diyos na tingnan mo yung alipin kong si Job, masambahin sa akin at sumusunod sa parang inaano ba ng Diyos kay Satanas. Sabi naman ni Satanas, so inaano mo lang siya kasi nga binibigyan mo siya at pinagpapala. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, sige, ibigay ko siya sa iyo pero wag mo lang kitilin yung buhay niya. Kaya yun, mula nun, binigyan ni Satanas ng mga sakit si Job, mula ulo hanggang paa. Alam na alam to sa mga ano guys na nagbabasa ng Bible talaga, no? At nagre-relihiyon. Alam na alam to. Kaya yung mga ganong senaryo na ang ibig kong sabihin, may mga trials talaga. Kahit sabihin natin na sila ay mga tagasunod na sa Diyos, pero nagkakaroon sila ng trials. Nilalagay ng Diyos sila sa pagsasalang, kumbaga. Oh. Siguro nangyayari ngayon kay Pastor, ganun ang nangyayari. Pero don't worry kasi appointed of God si Pastor. Lahat ng mga, message ko lang ha, lahat ng mga member dyan ng mga KOGC, no, wag kayong mag-alala guys at kahit di niyo na ipagtatanggol si Pastor, no, kahit hindi niyo na ipagtatanggol, ang Diyos ang tagapagtanggol sa kanya. Very powerful yun. Very powerful yun. Pwera na lang kung hindi kayo naniniwala na ang Diyos ay nasa likod ni Pastor Apollo Kibuloy. No? Pero kung naniniwala kayo na appointed God, appointed son of God siya at ang backup niya ay Diyos, 'di ba? Magiging kumpiyansa kayo noon. Pwera na lang kung hindi kayo naniniwala ay talagang pagtatanggol niyo siya at talagang haharangin niyo yung mga kapulisan sa paghahanap niya. So ayun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat, no, sa walang sawa niyong pagsuporta. Yan lang naman kasi nagmi-message sa atin dito na ano daw masasabi ko bilang taga Mindanao at mga nangyayari ngayon dito sa Davao. At yun nga ang comment ko para maging okay na lahat, no. Lumabas na sana siya at magpakita na kasi marami nang nadadamay na mga civilian at mga member niya. Naging kawawa na tuloy, no. At hindi lang 'yan, no, sasabihin ko rin na sa side din sa kapulisan, sa gobyerno, dito natin makikita kung sino yung matimbang or sino yung kasi kakaalam ko kasi guys, ang batas ano no one's above the law, no? No one's above the law. Pag maliit ka na mamamayan, madaling dakpin, madaling hulihin, napakadali, no? Pero parang
marami ng ano, para marami ng mga binigyan ng warrant na hindi na resolve sa administrasyon na to tulad ni Bantag. Hindi pa na ano, tulad ni marami, no? Kaya kaya yung mga mamamayan, mas maganda talaga may pera kasi pagka dumating sa punto ng ganito, kaya mong magtago sa batas. So ayan lang guys, sana naintindihan nyo yung mga opinion ko. Maraming salamat. At sabihin ko lang sa mga KOGC na hindi po ako basher, hindi po ako hater sa kanila, at sa side po sa no, hindi po ako haters. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you so much and bye-bye.